Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Angelo de Alban. Isa po akong guro sa University of Santo Tomas. Nagtuturo po ako ng mga batas. Isa rin po akong abogado, higit kumulang 17 years. Dito ko po nakita yung mga kakulangan natin at pangangailangan natin sapagkat ako po ay litigation lawyer. Nakikita ko po ang mga pangangailangan sa pamilya at yung pagsasamahan ng mga magkakamag-anak. Kaya kung ako naman po ay papalarin, ang aking tututukan ay ang pag-amyenda ng ating family code para din naman matugunan ang mga pangangailangan ng mga relasyon. We have to admit that the family code needs to be tuned to the realities. And sometimes, or more often than not, the provisions of the family code do not reflect or do not cater to the current needs of the country. So, para sa akin, kailangan po natin itong maamyendahan. At bukod dito, siyempre, isa rin tayong responsableng motorista. Kaya kailangan din nating maamyendahan yung mga batas o gagawa tayo ng tinatawag na codification of road use and traffic para din naman maiwasan natin yung mga kamote drivers na tinatawag. No? Hindi lang sa motorista na 2 wheels, pati sa 4 wheels at mas mataas pa sa 6, 8, or 10. Maraming salamat po. Meron po bang mga katanungan? Maraming salamat din po. Dwight from Rappler po, to your right. Good afternoon. Sir, good morning. Good afternoon. Could you just siguro enlighten us then? Kasi I remember you ran in 2018, but you were declared a nuisance candidate by the COMELEC. What has happened since? I think you went to the Supreme Court? I was given the rare privilege of contributing to the legal system. When the COMELEC then decided to declare me as nuisance candidate due to financial incapacity, I raised that issue with the Supreme Court. And the Supreme Court sided with our arguments. And that is financial incapacity is not a ground to disqualify a candidate. At ako naman po ay natutuwa na sa pamumuno ni Chairperson George Garcia, nabanggit niya na hindi magdi-disqualify base sa financial incapacity. Diyan po ako natutuwa sapagkat totoo naman, wala naman talaga yan sa batas at gaya nga ng nasabi ng Supreme Court. Since then, tayo po ay umikot-ikot pa rin, nagpatuloy pa rin tayo dahil hindi naman natin basta-basta pwedeng pabayaan yung mga natugunan na natin o mga natulungan natin sa ibang parte ng Pilipinas. Patuloy po tayong nagpaikot-ikot. No, nakikipag-usap po tayo sa mga stakeholders at nakita natin na talagang may pangangailangan. Simpleng laging tanong, Attorney Angelo, ano bang magagawa ko kasi yung nanay ko ganito eh. Attorney Angelo, ano bang magagawa ko kasi yung nanay at tatay ko magkaaway. Attorney Angelo, baka pwedeng annulment, etc., etc. Parang napakabigat na nakikita natin siguro, hindi yan problema, pero sa totoo lang, simpleng ganyang bagay, nakakaapekto sa atin. At isa pa, nagpatuloy po ako sa pagtuturo sa pamantasan ng sa University of Santo Tomas. So tuloy-tuloy po ang ating advocacy sa education. Sir, and lastly on my end, kanina minention nyo that you want the family code amended, if tama pa yung pagkakaalala ko. Why specifically? I think you just mentioned it a bit, pero hindi nyo in-expound kung bakit hindi na in line with the times ang family code. Kasi nakikita natin, no, just a backgrounder, alam naman natin na yung family code was promulgated in 1987, no? Medyo malayo na rin yung nilagtaw ng ating society.
nandyan na rin na katanggap-tanggap na ngayon. Kasi tanggapin natin, hindi sila masyadong tinatanggap no? Medyo nagtatago sila. No? Yung mga relasyong kailangan ng at gusto nang lumabas. No? Lalo na, paano yan? Halimbawa, 2 lalaki, yung isa na aksidente. O sino mag-aalaga sa kanya? Ayaw siya ng nanay at tatay niya dahil sa kanyang piniling pamumuhay. Ayaw din sa kanya ng mga friends niya. O sino ang tutulong sa kanya? Ito ang partner niya ngayon. Through thick and thin, magkasama sila. Kaso hindi niya matulungan. Bakit? Wala silang kinikilalang relasyon ng batas. So, may mga bagay na kailangan nating iayon sa panahon sapagkat ang batas, no, ay kailangan tumutugma sa pangangailangan ng tao. Sir, just to push it further, are you in favor of same-sex marriage? Kailangan natin makipag-usap sa mga stakeholders. Sa totoo lang, hindi ko kayang desisyonan yan ngayon. Kailangan natin makipag-usap sa stakeholders. Pero kagaya din yan ng divorce na tinatawag, di ba, maraming stakeholders na involved. Of course, katulad ng sa divorce, civil divorce na tinatawag, if it is the only way to or if it remains the only possible way to ensure certain legal rights, then perhaps we can tolerate civil divorce. And in a way, let us also study the possibility of incorporating same-sex marriage in our family code. If not, then at least give them all the necessary rights. No, kung talagang yung stakeholders natin ay medyo malakas ang opposition, at least bigyan natin sila ng lahat ng karapatan consistent with human dignity. Yan ang pinakabantayan natin. Kasi kapag nakakababa ng dignidad ang isang bagay, ano pang sarap mabuhay, no? Whatever your vocation in life is, whether you choose single life, married life, or religious life, it should affirm your human dignity. Now, if your married life is no longer affirming human dignity, then it might be high time to review that. Baka naman mas graver offense sa morality kung pinapayagan nating binubugbog o pinapatay ang isang tao sa loob ng relasyon. But again, I will consult all stakeholders on this if given the opportunity. Thank you. One last question. Dwight Rappler. Tapos ka na? Okay na. Wala na po? Wala na po, sir. Maraming salamat po sa inyong Thank you lahat. din.